Mga Kapinoy, alam ba ninyo na simula noong January 2026, nagbago na ang proseso ng pag-apply ng residence permit dito sa Poland? May mga nagsasabi na online na lahat. May mga nagsasabi na paper pa rin ang ginagamit nila sa pag-apply ng residence card. Sino ang tama? Dalawa kayong tama at iyon ang pag-uusapan natin ngayon. Panoorin mo ito hanggang dulo para malaman mo kung anong proseso ang applicable sa iyo. Welcome to Adventures. In Poland. Welcome to Adventures. This is Adventures with Oli Castillo. Dzień dobry. Marami sa ating mga kababayan dito sa Poland ang nagtatanong tungkol sa MOS system. May nagtatanong kung kailangan na ba nilang mag-apply online? May nagtatanong kung bakit paper pa rin ang ginagamit nila ngayong 2026. Ako mismo bilang isang Pinoy na matagal lang nandito sa Poland, kinakailangan kong i-research ito para sa ating komunidad. Kaya sa video na ito, pag-uusapan natin ang pinakamahalagang tanong tungkol sa MOS system. Ano ito? Para kanino? Kailan nagsimula at bakit ginawa ito ng Poland? Maganda ba ito para sa mga Pinoy? At ang pinakamahalaga, kailangan mo pa ba ng agency or lawyer para mag-apply? Ang MOS ay ang Modo Obsługi-Spraw. Sa English, Case Handling Module. Ito ay isang online platform na ginawa ng Polish Office for Foreigners. Dito ka na mag-a-apply ng work permit, temporary residence permit, permanent residence permit, at long-term EU residence card. Online na, walang papel, walang pila sa opisina. Ang official website, available ito sa 7 languages at nagbibigay ng step-by-step na gabay para sa mga foreigners. Pero tandaan, libre ang MOS. Kung may website kang nakita na sumisingil ng malaking bayad para tulungan kang mag-apply sa MOS, scam iyon. Ang official website ay libre at walang bayad. Lahat ng foreigners na mag-a-apply ng work permits, temporary residence permits, permanent residence permits at long-term EU resident cards ay kailangan ng gamitin ang MOS portal. Kasama na tayo doon, lahat ng Pinoy dito sa Poland na kailangan ng mga papeles at kailangan ng malaman ito. At simula noong January 1, 2026, lahat ng work permit applications ay kailangan ng isubmit exclusively sa MOS portal. Ang paper applications para sa work permits ay legally treated na ngayon bilang not filed. Walang exceptions, walang grace periods. Narinig ninyo yan, walang grace periods, walang sympathy. Akala ko pa naman maawa sila kapag cute ang ngiti mo, hindi pala. Charot. Bago tayo magpatuloy, may isang bagay na kailangan ko munang linawin. Baka may ilan sa inyo na magtanong, Oli, bakit paper pa rin ang ginamit ko ngayong March 26 nung nag-apply ako? At tama kayo at hindi kayo nagkakamali. Ang MOS system ay hindi para sa lahat ng uri ng application. May dalawang phases ito. Phase 1, para sa work permit applications. Mandatory na ito simula January 2026, online na talaga ito. At Phase 2, para sa Karta Pobytu at Residence Card applications. Ayon sa official information, ang full launch para dito ay nakaplano pa lamang ngayong 2026. At dahil sa dami ng delay sa government systems dito sa Poland, posible na hindi pa fully available sa lahat ng voivodeship. Ibig sabihin, kung nag-apply ka ngayon ng Karta Pobytu at paper pa rin ang ginamit mo, normal iyon. Hindi ka nagkakamali. Ako mismo, nag-apply din ako ngayong March at paper pa rin ang proseso namin. Kaya huwag kayong magpanik kung ganon ang experience ninyo. Pero tandaan, ang direksyon ng Poland ay online lahat eventually. Kaya mas mabuting magsimula ng matuto ng MOS system ngayon para hindi ka mahuli pagdating ng araw na fully mandatory na talaga ito para sa lahat. Ang proseso ay ganito. Gumawa ng MOS account, mag-login through login.gov.pl, kumpletuhin ang online form,
mag-upload ng documents, magbayad ng fees, at mag-submit. Pero bago ka makapag-apply, 3 bagay ang kailangan mo. Una, PESEL. Dapat mayroon ka ng PESEL number. Kung wala ka pa nito, i-process mo muna bago ka mag-apply sa MOS. Pangalawa, Profil Zaufanie. Ito ang iyong trusted digital identity sa Poland. Pwede mo itong makuha sa banks, EPUAP o government offices at libre ito. Pangatlo, e-Doręczenia Mailbox. Ito ang iyong official digital mailbox para sa lahat ng komunikasyon ng gobyerno sa iyo. Dito mo matatanggap lahat ng official letters tungkol sa iyong application. Kung wala ang 3 ito, bago ka makapag-open ng MOS, may stuck ka sa kalagitnaan ng application. Tungkol sa bayad, 400 zloty para sa standard work permit, plus 100 zloty para sa residence card. Total, 500 zloty para sa karamihan ng applicants. At kung ma-reject ang iyong foreign credit card sa payment, gamitin ang BLIK, Polish debit card o Revolut Polish Ivan card. At ito ang pinaka-importante, i-screenshot ang lahat, lalo na ang submission confirmation na may case reference number. Iyon ang iyong official date of filing. Mahalaga iyon para sa legal stay extension. Sinasabi ng Interior Ministry na ang digitization ay magpapababa ng average processing times ng 30% at magbabawas ng fraud at may mas malaking dahilan. Sa hinaharap, ang MOS ay integrated sa tax at social security databases. Automatic na magkakaroon ng red flags kung ang sahod na nakalagay sa permit ay hindi tumutugma sa payroll filings. Ibig sabihin, mas mahirap ng mandaya ang sistema. Mas transparent na ang lahat. Para sa akin, maganda ang intensyon. Pero tingnan natin ang totoong nangyayari ngayon. Ito ang tanong ng marami sa akin, successful ba talaga ang MOS? Hindi ko masasagot iyon ng buo. Bagong sistema pa lang ito at nagsimula pa lang ngayong 2026. Sinasabi ng gobyerno na babawasan ito ang processing time ng 30%. Maganda ito kung totoo. Pero promise pa lang iyon, hindi pa nangyayari. At sa kasalukuyan, ang totoong waiting time para sa TRC application ay 6 hanggang 18 months pa rin. Depende sa region at sa dami ng applications. Ang MOS ay nagbago ng proseso ng pag-submit, pero hindi nito nabago ang bilis ng pag-aproba. Para sa akin, ganito ang sitwasyon. Ang sistema ay gumagana, pero hindi pa siya perpekto. At sa immigration, hindi pwedeng may pagkakamali. Kaya habang bagong sistema pa ito, mag-ingat, i-screenshot ang lahat, mag-apply ng maaga, at kung hindi ka pa sigurado, humingi ng tulong. Personal na opinion ko, ang maganda, una wala ng pila sa Voivodeship Office. Pwede ka nang mag-apply mula sa bahay mo. Para sa ating mga nagtatrabaho, malaking tulong ito. Hindi mo na kailangang mag-file ng leave para pumunta sa opisina. Pangalawa, ang MOS ay nag-highlight ng common errors bago mo isubmit ang application. Ibig sabihin, mas mababa na ang chance na ma-reject ka dahil sa mali o kulang na dokumento. Pangatlo, pwede mong i-track ang status ng iyong application online. Hindi na kailangan pumunta ng opisina para malaman kung anong nangyari na sa iyong application. Ang hindi okay, una, ang portal ay Polish language pa rin. Nangako ang gobyerno ng multilingual versions by mid-2026 pero hindi pa nila ito na-fund. Para sa mga Pinoy na hindi nagsasalita ng Polish, malaking challenge ito. Pangalawa, may mga known bugs pa ang system. Sessions times out without saving drops at ang payment gateway ay nagre-reject ng ilang foreign credit cards. Pangatlo, ang fees ay tumaas ng malaki. Dati 100 zloty lang, ngayon 400 zloty na. At kung ma-reject ang iyong application, hindi na may babalik ang bayad. Kaya ang aking honest na opinion, maganda ang direksyon ng MOS. Pero para sa mga Pinoy dito sa Poland, may mga bagay pa na kailangan nating alagaan, lalo na ang language barrier at ang technical bugs ng system. Kailangan pa ba ng agency or lawyer? Ito ang pinaka-practical na tanong. Depende sa sitwasyon mo. Ang mga error sa data, maling documents o maling choice ng type ng permit ay makakaapekto sa iyong oras at legal status. Kung ang situation mo ay simple, iisang employer, malinaw ang dokumento,
may profile sa Upani ka na, pwede mong gawin mismo. I-follow lang ang steps sa MOS, pero kung complicated ang situation mo, nagpalit ka ng employer, may issue sa documents, first time mo mag-apply o hindi ka sigurado kung anong uri ng permit ang kailangan mo, mas okay na humingi ng tulong sa isang lawyer or agency. Ang isang refusal ay hindi lang sayang na bayad. Posibleng maapektuhan pa ang iyong legal status dito sa Poland. Kaya kung hindi ka sigurado, huwag mag-assume. Mas mura ang magbayad ng tulong kaysa mag-deal ng rejected application at posible na legal issues. Mga Kapinoy, ang Poland ay nagbabago. Ang rules ay nagbabago. Ang sistema ay nagbabago. Pero ang pinakamagandang depensa mo ay simple lang. Manatiling informed, mag-apply ng maaga, at huwag hintay mag-expire ang iyong documents bago ka kumilos. Ibahagi mo itong video sa mga Pinoy mong kakilala dito sa Poland. Isang share mo lang, baka makatulong ito sa isang kaibigan. At mga Kapinoy, huwag kalimutan ang ating monthly raffle na may prize na 2,000 pesos. Mag-subscribe at panoorin ang latest video at mag-comment ng done and subscribe sa aking YouTube channel. Baka ikaw na ang susunod na winner. Always be vigilant and do your research. Maraming salamat po sa patuloy na pagsuporta. I am your Filipino vlogger here in Poland, Pinoy in Poland with Oli. Bringing you informative videos at laging nagpapaalala, ang sikreto ng pag-asenso ay nagsisimula sa isang pangarap at pagsisikap. Dziękuję bardzo i do zobaczenia. Thank you and see you in the next video.